Meron pong isang kwento tungkol sa isang teacher. Isang araw, pumasok po siya sa kanyang klase at bago po niya inumpisahan ang kanyang klase, nag-joke muna siya. Pagkatapos po dineliver nitong teacher yung kanyang biro, tawanan yung mga bata. Enjoy na enjoy sila dun sa joke ng teacher. Pagkatapos po ng ilang saglit, inulit na naman ng teacher yung joke niya. The same joke. Meron pong tumawa, merong hindi. Pagkatapos po ng ilang minuto, inulit na naman ng guro yung parehas na joke. Ngayon, hindi na po tumawa yung mga bata. Tahimik na sila. Seryoso sila. And for the fourth time, nag-joke na naman yung teacher. Yung parehas na joke na sinabi niya, umpisa pa lang ng klase, inulit na naman niya. Ngayon po, hindi na tahimik ang mga bata. Bumubulong na sila. Nagrereklamo na sila. Nagagalit na sila. Ano ang sabi ng mga bata? Paulit-ulit, nakakasawa. Ano ba naman yan? At dito po, sinabi ng guro ang napakahalagang aral. Ang sabi niya, mga bata, hindi niyo ba napansin, pagdating sa mga lungkot natin, kahit na paulit-ulit nating binabalikan ang mga ito, hindi tayo nagsasawa. Pero pagdating sa mga nagbibigay ng tuwa sa atin, pagdating sa mga masayang karanasan, bakit tayo nating balik-balikan? Pagdating sa mga masasakit na nakalipas, palagi nating inaalala, tinatandaan, iniiyakan. Pero pagdating sa mga mabubuting kwento, agad nagsasawa tayo. Ayaw nating pansinin, ayaw nating ulit-ulitin. Bakit nga ang mga bagay na nagpapasaya sa atin, ayaw nating pansinin, ayaw nating tandaan? Mga kapatid, ang sikreto ng masayang buhay ay ito. Kailangan natin palaging pansinin at tignan ang mga bagay na nakakapagbigay sa atin ng tuwa, ng saya. Yan dapat ang ating araw-araw na inaalala. In order for you to be happy always, choose to look at what makes you happy. Amen? Please remove your eyes to those things that make you sad, sorrowful, and depressed. Amen? Mga kapatid, tandaan nyo, kung hindi nyo aalisin ang inyong mga lungkot, yan ay magiging pait ng inyong buhay. Ang matagal na lungkot na nananatili sa ating mga puso ay nagiging hinaki. At na nagiging sagabal, pader, para hindi tayo maging masaya, ay ang ating mga galit at hinanakit. Amen? Bitterness is the result of clinging to your sorrowful, sad, and painful past. Bitterness serves you no good. Masisira lang ang iyong araw, nasisira ang iyong kinabukasan dahil nananatili ang hinanakit sa puso mo. Kaya nga pinapaalala sa atin, napakaganda ng ating Panginoong Jesucristo. Habang daw may hinanakit tayo sa ating loob, hindi natin mararanasan ng langit, hindi tayo mapapabilang sa kanyang kaharian. Ano ang sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo? Kung hindi kayo magbabago at makakamuka ng mga maliliit na bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano po bang ugali ng mga bata? Di ba? Palagi silang masayahin. Hindi nagtatanim ng galit ang mga bata. Makakalimutin sila sa mga negatibong karanasan. Ayaw nilang inaalala yung mga bagay na nakasakit sa kanila. Hindi po ba? Pansinin nyo kapag nag-away-away yung mga bata habang sila'y naglalaro. Kinabukasan lang, magbabati ng mga yan. Makikita mo, sama-sama na naman. Pero tayo mga matatanda, ang hilig nating nagtatanim ng sakit ng loob. Di po ba?
taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip mo, sa puso mo. What have we become? What have you become? Are you becoming better or bitter?